Mga kasirin, nandito na naman tayo sa isang episode ng mga kwento at liham na puno ng emosyon at aral. Ako po si DJ Sirin at ihahatid ko sa inyo ang liham ni Larry, isang lalaki na dumaan sa matinding pagsubok, naghanap ng kaligayahan, nakaranas ng pagsisisi, at natutong magpatawad sa sarili. Sama-sama nating susundan ang kanyang paglalakbay patungo sa pagbabago at kapayapaan. Tara, simulan na natin. Ako nga pala si Larry, isang dating dancer sa isang bar na matagal ko nang iniwasan. Kung tatanungin mo ako kung paano ako napunta dito, siguro sasabihin ko lang na minsan, ang buhay ay nagsisimula sa mga hindi inaasahang desisyon. Noon, ang katawan ko lang ang gamit ko para makaraos. Ang saya, ang init, ang pakiramdam ng pagnanasa ng mga tao tuwing may performance ako, yun ang nagpapalakas sa akin. Ang katawan ko, parang isang bihis na kaluluwa na pinapakinabangan ng ibang tao. Hindi ko na alam kung nasa na ako, kung ito na ba ang buhay ko, o may mas higit pang layunin na naghihintay. Ngayon, narito ako, nagsusulat ng liham na ito kay DJ Sirin. Ipinadala ko ito dahil parang wala na akong ibang pwedeng pagsabihan ng mga iniisip ko kundi ikaw, na hindi ako hahatulan o kukutya. May lihim akong gustong ibahagi, isang bagay na matagal ko nang tinatago, na nagsimula lang sa isang gabi. Isang gabi na puno ng init, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso ko. Bago ko simulan, gusto ko sanang makilala mo muna ako ng mabuti. Hindi ako yung tipong lalaki na mahilig magbukas ng puso sa lahat ng tao. Isa akong tao na mas gugustuhing itago na lang ang lahat ng nararamdaman kaysa ipagsabi sa iba. Pero, hindi ko na kayang magtago pa. Alam ko, wala na akong magagawa, kundi ipagtapat sa'yo. Baka ikaw lang ang makapagbigay ng liwanag sa kung anumang kalituhan ang bumabalot sa puso ko. Malamang, hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ko. Marahil, isang ordinaryong dancer lang ako sa mata ng karamihan. Wala akong ibang ambisyon kundi magpasaya ng mga tao, magbigay ng aliw sa gabi, at kahit papaano, makalimutan ang mga sakit na pilit na iniiwasan. Ngunit may mga pagkakataon na hindi ko kayang itago pa ang nararamdaman ko. Nang makilala ko siya, si Esang, hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay ko. Si Esang ay isang babae na hindi mo pwedeng gawing ordinaryo lang. Ang mga mata niyang kumikislap sa ilalim ng ilaw ng bar, ang katawan niyang laging tila nagaanyaya, ang boses niyang may halong lambing, parang lahat ng iyon ay sinadya para makuha ang atensyon ko. At nakuha nga niya. Siya ang unang naging dahilan kung bakit naging magulo ang lahat sa buhay ko. Si Esang at ako, magkaibang mundo, pero magkasabay kami sa isang layunin, ang magsaya. Sa mga gabing magkasama kami, parang lahat ng problema ko ay nawawala. Kung gaano kabilis ang mga pagnanasa ng katawan, ganoon din kabilis ang takbo ng mga pangarap ko. Naging masaya ako, oo. Pero sa huli, may mga bagay na hindi ko kayang iwasan, mga pagkakamali na naging dahilan ng lahat ng ito. Ngayon, sa kabila ng lahat ng nangyari, nandito ako at naglalakas loob magsabi ng mga saloobin ko. DJ Sirin, gusto ko lang sanang marinig ang opinyon mo. Hindi ko alam kung ito ba ay isang maling desisyon o simpleng emosyon na gusto ko lang maranasan. Pero ang isang bagay na alam ko, wala na akong ibang pwedeng pagsabihan kundi ikaw. Hindi ko alam kung anong klaseng lalaki na ako ngayon. Naramdaman ko na ang init ng katawan ng isang babae na hindi ko pa naranasan. Nandyan si Lorena, si Esang, at ang lahat ng desisyong gumawa ng gulo sa buhay ko. Ngunit ang pinakamahalaga, nasa harapan ko ang tanong na hindi ko kayang sagutin. Ano ang magiging buhay ko pagkatapos ng lahat ng ito? Hindi ko kayang isara ang mga mata ko at magpatuloy sa isang buhay na puno ng pagtatago.
Kailangan ko na ng kasagutan. Kaya narito ako, naglalakas loob na magpahayag ng aking lihim. Ang init ng katawan ko, ang kalituhan ng aking puso, at ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Sana'y matulungan mo akong makita ang landas. Bago ko pa man marating ang puntong ito, maraming mga gabi na nagdulot ng init at kislap sa aking katawan. Bago ko makilala si Esang, madalas akong nakatambay sa mga bar. Wala namang ibang ginagawa kundi magpasaya ng mga tao. At minsan, kahit na ako'y nawawala sa aking mga sarili sa bawat pagindak, pakiramdam ko, may kulang pa rin. Ang mga gabing iyon, puno ng ingay at sigawan, tila lang ang sagot sa mga tanong ko sa sarili ko. Ang mga katawan na sumasayaw, mga halakhak at mga pagnanasa na sa huli parang wala lang. Para bang ang lahat ay isang laro ng libog at aliw, hanggang sa siya, si Esang, dumating sa buhay ko. Si Esang, mas bata, mas mapanuri sa katawan, at walang takot sa pagpapakita ng sarili. Siya yung tipo ng babae na hindi mo kayang hindi mapansin. Yung may sarili niyang aura, parang may magnetismo sa bawat galaw niya. Nang una ko siyang makita, akala ko isa lang siyang babae, na tulad ng iba, isang babaeng nagmamagandang loob, na ang gusto lang ay magpatawa, magsaya. Pero hindi ko alam na sa kabila ng lahat ng iyon, may kung anong titig, siya na agad sumapo sa akin. Ang mga mata niyang tila kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng bar, parang may lihim na binubuksan sa akin. Hindi ko na alam kung paano nagsimula. Basta't isang gabi, nahulog na lang ang aming mga katawan sa isang usapan na puno ng kalandian. Ako, na hindi pa sanay sa mga ganitong usapan, nakaramdam ng pagkasabik. May mga gabing hindi ko na kayang itanggi sa sarili ko na ang mga katawan namin ay nagkakasalubong sa isang magulong, alon ng init at kagustuhan. At hindi ko alam kung anong klaseng kaligayahan ang dala nito. Pero sigurado akong wala akong ibang hangad, kundi ang sumunod sa bawat galaw niya. Isa sa mga gabing iyon, habang kami magkatabi sa isang sulok ng bar, nagsimula na kaming magbukas ng mga damdamin. Alam mo, hindi ko pa naranasan na ganito, sabi ko sa kanya. Habang ang mga mata ko'y naglalakbay sa kanyang katawan, bawat paghinga ng hangin ay tila nakakaakit. Ang mga labi ko, puno ng kalituhan. Pero ang mga kamay ko'y nagsasabing, gusto ko pang madama ang lahat ng nararamdaman ko. Sabi ni Lorena, kung gusto ko ng kasiyahan, ang kailangan ko lang ay magtiwala. Si Lorena, isang matandang babae, na minsan ko nang nakilala sa isang sulok ng bar, may edad na ngunit hindi pa rin matitinag ang alindog. Palaging may mapanuksong ngiti at tila laging may alok na kaaliwan para sa sino mang lalaki. Ang mga mata ni Lorena, puno ng malalim na karanasan at lihim, ay tila may mga kasunduan na hindi ko pa kayang intindihin. Siya ang unang nagbigay ng ideya sa akin na kung ang buhay ay laging puno ng kasiyahan, kailangan lang ng isang uri ng pagtanggap sa mga kagustuhan ng bawat isa. Siya na nagpakita sa akin ng mga pagnanasa na hindi ko pa alam na mayroon ako. Minsan, tinanong ko si Esang kung ano ang pakiramdam niya, kung paano siya nakakaramdam ng init at libog sa bawat gabi na magkasama kami. Ang sagot niya, parang isang aling-aungaw na tumatakbo sa aking isipan. Ang katawan ko, parang isang laruan na gusto ko lang ipadama ang init at kasiyahan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero ang bawat titig niya ay tila nagpapaalab ng apoy sa aking kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, dumating ang oras na hindi ko na kayang magtakip ng mga mata. Si Lorena, na may edad na, ay nagsimula ng maghanap ng mga bagong kaaliwan. Siya na mismo ang nagpakilala sa akin sa mga gabing puno ng libog, at hindi ko na alam kung anong klaseng laro ito na nagpapaikot sa aming lahat. Hindi ko alam kung
Anong klaseng responsibilidad ang sumulpot sa akin? Pero natatakot akong magkamali. Natatakot akong magtuloy-tuloy sa isang landas na hindi ko alam kung saan hahantong. Minsan, naiisip ko kung ano ba ang hinihingi ko sa sarili ko. Ang bawat gabi na magkasama kami ni Esang at ni Lorena ay parang isang walang katapusang tanong sa sarili ko. Pero may mga gabing parang iniiwasan ko na ang mga tanong na iyon. Nais ko lang na madama ang init ng katawan ng babae at sa bawat kagustuhan nila sana makuha ko rin ang kasiyahan na gusto ko. Sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na hindi lang ang katawan ang may kasaysayan sa kwento namin, kundi ang mga emosyon at ang mga desisyon na nagbabalot sa aming mga puso. Sa huli, ang tunay na tanong ay kung hanggang saan ako magpapatuloy. Handa ba akong sumunod kay Lorena sa landas na ipinakita niya sa akin? O si Esang na may mga mata ng kagustuhan ang maghahatid sa akin sa mas malalim na sulok ng pagkatao ko? Hindi ko alam kung anong nangyari sa iyo, Larry. Hindi ko alam kung anong nangyaring sa ating dalawa, ang sabi ni Esang. Ang mga mata niyang tila naglalagablab ng galit at sakit. Nararamdaman ko ang pighati sa kanyang mga salita. At kahit anong subok ko na humarap at magpaliwanag, ang bawat titig niya ay parang mga alon na sumusubok isumpa sa akin ang lahat ng pagkakamali ko. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila naglalaman ng hindi maipaliwanag na tensyon. Nag-usap kami, ngunit wala ng galak, wala ng init na tulad ng dati. Tanging ang malamig na hangin sa paligid ang nararamdaman ko, at kahit ang init ng katawan ko ay tila nawawala. Lahat ng mga gabi ng kasiyahan, ng katawan na nagsanib, ng mga katawan na nag-aalab sa pangarap ng pagnanasa, lahat ng iyon parang nawawala sa hangin. Hindi ko alam kung anong nangyari, Esang, I'm sorry. Sabi ko, ngunit alam ko na hindi sapat ang mga salitang iyon. Hindi ko na kayang ipaliwanag pa ang lahat ng nangyari. Hindi ko na kayang itago ang pagkakamali ko. At habang ang mga mata niyang puno ng hinagpis ay nakaturo sa akin, ramdam ko ang bigat ng aking pagkatalo. Ang mga katawan namin, na dati magkasama sa init ng gabi, ngayon ay nagsimulang maglayo. Ang init ng katawan ko, na tila umaabot hanggang sa dulo ng aking mga daliri, ay napalitan ng bigat. Ramdam ko ang sakit na hindi lang mula sa pagkabigo, kundi pati na rin ang epekto ng mga desisyong hindi ko inaasahan. Si Esang, hindi ko alam kung siya ba'y galit o malungkot, pero nakikita ko sa kanyang mga mata ang lahat ng nararamdaman niya. Wala ng init, wala ng kasiyahan. Ang tanging naiwan na lang ay sakit at hinagpis. Nag-asa ako na ikaw ang magiging rurok ng lahat ng ito. Pero ngayon, para kang naging ibang tao. Wala akong tiwala sa'yo, sabi niya. At bawat salitang iyon ay tumama sa akin, tulad ng mga palaso. Ang init ng katawan na nararamdaman ko, na dati puno ng kaligayahan, ay naglaho na. Ang aking puso na puno ng pangarap ay tila bumagsak na. Ang mga salitang iyon, isang hakbang na nagpatibay sa sakit na nararamdaman ko. Ang mga kamay ko na noon ay naghahangad na magbigay ng init. Ngayon ay naguguluhan at hindi alam kung anong klaseng pagnanasa ang natira. Napansin ko na ang katawan ni Esang ay tila nag-aalab sa galit. Ang kanyang dibdib na mabilis na bumangon at bumaba sa bawat hininga. Hindi ko kayang gawing madali ang lahat at hindi ko kayang itago ang lahat ng emosyon na namumuo sa aking sarili. Ang mga katawan namin, na dati ay magkakasama sa init, ngayon ay nagiging magkaibang mundo. Si Esang, na walang takot sa pagpapakita ng kanyang alindog, ngayon ay nagiging isang taong puno ng kalungkutan. Ang mga halakhak namin, ang mga galak ng mga gabing puno ng kagustuhan, ay pinalitan ng mga salitang puno ng sugat. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Larry? Tanong ni Esang.
Ang mga labi niya na naglalabas ng bawat salita na parang hindi ko kayang paghandaan. Bakit hindi mo ako tinulungan na malaman ang lahat? Baka kung sinabi mo lang, baka hindi ako umabot sa ganito. Ang mga tanong niyang iyon ay tila isang paminsang malupit na paghuhusga, ngunit alam ko na may dahilan ng lahat. Hindi ko siya kayang gawing mali sa lahat ng ito, ngunit ang init ng aking katawan at ng aming pagnanasa ay tila na bago ng mga simpleng desisyon. Ang katawan ko na naghahangad ng init mula sa kanya, ngayon ay tila parang wala ng silbi. Wala ng saysay. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin pagkatapos ng gabing ito. Ang mga mata ko, na puno ng galit at pagkatalo, ay hindi kayang tignan ng mga mata niyang puno ng hinagpis. Hindi ko alam kung paano namin maibabalik ang lahat. Ang init ng katawan na nagpapaalab sa mga gabi namin ay napalitan ng lamig. Si Esang, ang babaeng dati ay nagbigay ng init sa aking katawan, ngayon ay isang larawan ng pusong nasaktan at hindi ko alam kung may magagawa pa ako para ayusin ito. Nagising si Larry sa isang umaga. Ang katawan ay puno ng sakit, ngunit ang puso ay puno ng kalituhan. Ang kanyang mundo ay tila naglaho sa isang iglap. Lahat ng init ng mga gabi, ang mga masarap na pagsasanib ng katawan at kaluluwa, ang mga alaalang puno ng kasiyahan ay napalitan ng malamig na katotohanan. Si Lorena, na naging gabay sa kanya sa mga gabing puno ng libog, ay hindi na nagpapakita. Si Esang, ang babae na naging pinagmumulan ng kanyang pinakamatingkad na kasiyahan, ay tinanggap na ang lahat ng lihim na hindi kayang ipaliwanag ni Larry. Si Larry ay nahulog sa isang pagkakalito, isang tanong na tila walang sagot. Puno ng angal at pagsisisi ang kanyang isipan. Paano ko ba pinahintulutan ang lahat ng ito? Tanong niya sa sarili habang ang mga kamay niyang punong-puno ng kasalanan ay napagod na maghanap ng kasagutan. Wala na siyang matakbuhan at wala na ring sino man ang handang magbigay sa kanya ng kasagutan. Ang katawan niya ay nagsasabi ng isang bagay, ngunit ang puso niya ay humihiling ng ibang direksyon. Tila ang mga gabing puno ng init at kasiyahan ay isang maling desisyon na nagtulak sa kanya sa isang madilim na kanto ng kanyang buhay. Ang mga susunod na araw ay tila walang hanggan. Parang hindi na makapaghintay si Larry na dumaan ang oras, ngunit wala rin siyang lakas upang baguhin ang lahat. Habang siya ay naglalakad sa mga kanto ng kanyang buhay, nahanap niya ang sarili na pabalik-balik. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng kalituhan. Ang kanyang katawan ay naglalakbay mula sa kasiyahan patungo sa sakit. Laging may isang bahagi ng kanyang pagkatao na naghahangad ng init, ngunit may kalakip na kabuntot na takot at pangarap na nagiging bangungot. Si Larry ay hindi makalabas sa mga anino ng kanyang mga pagkakamali. Isang araw ay naisip niyang magsimula muli. Maghanap ng bagong direksyon, ng bagong landas. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, ang mga kahinaan at lihim ay muling bumangon. Mga alaalang iniwasan niyang pag-isipan, ngunit muling bumalik sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang mga ito. At sa bawat segundo ng kanyang buhay, ang mga tanong na, paano ko ba ito ayusin, ay patuloy na gumugulo sa kanyang utak. Ang katawan ni Larry, na dati puno ng pagnanasa, ay nagiging parang isang laruan ng tadhana. Palaging hinahaplos ng alon ng kahihiyan. Ang mga gabing itinaguyod ng katawan at kagustuhan ay ngayon naging isang palaisipan ng mga reaksyong hindi kayang magtulungan. Ang pisikal na init na dati dala ng pagnanasa ay naging isang sakit na bumabalot sa kanyang katawan. Isang sugat na hindi kayang pagalingin ng mga simpleng salitang sorry. Sa mga gabing mag-isa, si Larry ay naglalakbay sa mga alaala ng mga araw na tila puno ng init ng katawan ni Esang. Ang babae na hindi takot ipakita ang kanyang kagandahan.
At si Lorena na nagbigay sa kanya ng mga pagkakataon na hindi niya alam kung paano haharapin. Pero ngayon, lahat ng iyon ay nawawala. Ang pagkasunod-sunod ng mga desisyon ay tila nagdala sa kanya sa isang dulo na hindi kayang ayusin ng mabilis na mga salita o pagtanggi. Ang kanyang katawan ay puno ng pangarap na hindi matupad. Ang init ng katawan na hinahanap-hanap niya ay hindi na makikita sa mga lugar na dati niyang pinupuntahan. Si Larry ay nalulumbay sa mga gabi ng magkasunod na damdamin, mga araw ng kaligayahan na nauurong sa sakit. Ang mga gabing puno ng lihim ay nagdulot sa kanya ng pagkalito. Kung kaya niyang ayusin ang lahat, alam niyang kailangan niyang magtulungan ang sarili at ang mga pangarap na napagdaanan na. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, ang pagsisisi ay parang hindi matitinag. Habang binabasa ni DJ Serene ang liham, si Larry ay nagmumuni-muni sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang katawan na nagbigay sa kanya ng kasiyahan at sakit, at nagdala ng mga desisyon na hindi na mababawi. Ang malamlam na ilaw ng kwarto ay nagbabalik ng mga alaala ng mga gabi na puno ng init at tawanan. Pero sa bawat saloobin na dumaan sa kanyang isipan, mas lumalakas ang kabiguan. Hindi niya matanggap na ang lahat ng kaligayahan na kanyang naranasan ay nauurong sa mga sugat na siya lang ang makakapagpagaling. Hindi siya nakakatiyak kung alin sa mga desisyon na ginawa niya ang tamang daan. May mga sandaling naiisip niya kung sana ay hindi na lang siya nagtakda ng mga hangganan sa pagitan ng mga katawan. Kung sana ay hindi siya napadpad sa isang larong puno ng pagkakamali. Alam niyang ang katawan ay may hangganan, ang bawat sensasyon ay may presyo. Subalit ang mga gabing puno ng kasiyahan na hindi kayang sukatin ng oras ay tila nagiging isang bagahe na unti-unting nagiging mabigat. Ngunit may mga gabing, habang ang kanyang katawan ay napapaligiran ng mga anino ng mga alaalang iyon, naiisip ni Larry kung gaano kalaki ang natutunan niya sa lahat ng nangyari. Para bang ang katawan na ginugol niya sa mga gabi ng kasiyahan ay unti-unting nagpaparamdam ng sakit at hinagpis na matagal nang itinagong mga damdamin. Alam ko, DJ Serene, na gusto ko pa ng mas higit. Patuloy ni Larry habang binabaybay ang kanyang mga saloobin. Pero ang mga pagkakamali ko ay humahabol sa akin at hindi ko na alam kung paano ko sila tatakasan. Ang paghahanap niya ng kasiyahan sa mga katawan at gabing puno ng init ay naging dahilan ng pagkakabasag ng mga pangarap. Nagustuhan niya ang bawat sensasyon pero hindi niya inisip ang mga kahihinatnan. Ang bawat pagkakataon ng pagnanasa ay nagtulak sa kanya sa isang mundo na wala ng matatag na pundasyon. Sa huli, napagtanto ni Larry na ang mga gabing puno ng kaligayahan ay nagbigay lamang sa kanya ng panandaliang kasiyahan, isang kaligayahan na hindi kayang buuin ang kanyang nasirang mga pangarap. Ang bawat alingaw-ngaw ng katawan na tinatamaan ng init ng mga labi na naglalakbay mula sa leeg patungo sa mga balikat at ang mga sandaling iyon ng pagsasanib ng mga katawan ay naging malupit na alaala. Minsan, naiisip niyang sana ay hindi na lang siya napadpad sa ganitong buhay. Kung sana ay natutunan niyang maging buo, hindi na sana siya nagkaroon ng mga pagkakataong maghanap ng kasiyahan sa mga pansamantalang pagnanasa. Ngunit ang katawan, ang bawat naaalalang halik at haplos, ay patuloy na bumabalik sa kanya. Ang init ng katawan ni Esang ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Ang hindi matitinag na kagustuhan niyang madama ang lahat ng iyon ay tila naging isang pagkakamali na hindi kayang burahin ng oras. Tila ba lahat ng mga init at libog ay naging simbolo ng mga bagay na ipinagkait sa kanya ng tadhana. Ang bawat pagsuso, ang bawat haplos, ay tila mga piklat na nag-iiwan ng marka sa kanyang kaluluwa. Hindi siya makapagsalita, hindi makagawa ng anuman. Si Larry ay isang tanging lalaki na napagod sa paghahanap ng kasiyahan. Ngayon, siya ay nagmumuni tungkol sa mga pagkakamaling naipon sa bawat pagnanasa.
Sa bawat gabing puno ng alingaw-ngaw ng mga lihim na hindi kayang palitan ng masalimuot na mga katauhan, ang paghahanap ni Larry ng kasiyahan ay naging isang walang katapusang siklo, ang sakit na dulot ng kasiyahan at ang pighati na kasunod ng bawat pagkakamali. At habang binabaybay niya ang mga alaala ng kanyang nakaraan, ang katawan na tinulungan niyang magtaglay ng init ay nagsilbing gabay sa kanyang pagninilay. Bawat galos, bawat hakbang ay nagsisilbing aral na tumatak sa kanyang kaluluwa. Ang buhay ni Larry ay hindi naging madali. Sa mga nakaraang linggo, habang iniisip niya ang mga pagkakamali at mga desisyon na nagdala sa kanya sa sitwasyong ito, napagtanto niyang tanging siya lamang ang makakabawi mula sa mga iyon. Sa kabila ng mga gabi ng kasiyahan, ang mga sakit at pagkalito ay nagsimula ng mag-ugat sa kanyang puso. Si Lorena, na naging bahagi ng kanyang nakaraan, ay hindi na rin nagpapakita. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa mga gabing tahimik, pinipilit niyang maghanap ng paraan upang humarap sa sarili niyang mga pagkakamali at humingi ng tawad sa mga taong nasaktan niya, partikular kay Esang. Kaya't isang gabi, nagdesisyon si Larry na magtangka ng isang hakbang patungo sa pagbabago. Pumunta siya kay Lorena, kahit alam niyang mahirap na muling buuin ang tiwala na nasira. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang bagong pananaw, ang pagpapatawad sa sarili at ang muling pagsisimula. Ang bawat salita na binanggit ni Larry ay naglalaman ng taimtim na pangako, hindi lamang para kay Lorena, kundi para na rin sa kanyang sarili. Lorena, hindi ko na kayang magpatuloy na hindi ko kinikilala ang mga pagkakamali ko. Alam ko, lahat ng ito ay parte ng mga desisyon ko, ang sabi ni Larry nang magharap silang dalawa. Hindi ko na kayang magpatuloy na walang pag-asa na muling mapatawad. Sana mabigyan mo ako ng pagkakataon na magsimula ulit at hindi na maging parehong tao na nagdala sa'yo ng sakit. Si Lorena, na hindi nakapagsalita kaagad, ay tahimik na nakinig. Ang mga mata niyang puno ng alon ng emosyon ay nagbigay kay Larry ng hinala na may mga alalahanin pa siyang itinatagong hindi kayang aminin. Ngunit sa kabila ng kanyang mga galit, naroon pa rin ang pagnanasa na maramdaman ng kapayapaan. Hindi lamang sa kanyang relasyon kay Lorena, kundi pati na rin sa kanyang ugnayan kay Esang. Pagkatapos ng kanilang usapan, iniwan ni Larry si Lorena na puno ng kalituhan. Hindi pa siya sigurado kung ang ginawa niyang hakbang ay sapat para magbago ang lahat. Ang kanyang katawan, na noon ay puno ng init ng pagnanasa, ay unti-unting naramdaman na hindi na lamang ang mga pisikal na koneksyon ang magbibigay sa kanya ng kapanatagan. Kailangan niyang matutunan na higit pa sa init ng katawan ay may mga emosyon na hindi matutumbasan ng anumang oras ng ligaya. Si Esang, sa kabila ng kanyang galit at sakit, ay nagbigay pa rin ng mga palatandaan na baka may pagkakataon pa silang magkaayos. Habang dumaan ang mga araw, si Larry ay nakaramdam ng mga maliliit na senyales ng lambing mula kay Esang. Mga tawa na may kasamang pagkabighani, mga titig na hindi kayang takpan ng galit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagmamadali. Hindi tulad ng dati, na ang lahat ng ito ay napuno ng pisikal na atraksyon. Ngayon ay tanging emosyon na lamang ang nangingibabaw. Ang katawan ni Larry, na dati laging nag-aalab sa tuwing magtatagpo sila ni Esang, ay hindi na kayang magbigay ng kasiyahan tulad ng dati. Hindi na siya nagmamadali na mapansin ng babae sa mga paraan na nauugnay sa pisikal na pagnanasa. Sa halip, ang puso at isipan ni Larry ay patuloy na naglalakbay patungo sa pagnanais ng kapayapaan. Ang pagnanais na magkaroon ng tamang relasyon, hindi lamang batay sa mga pisikal na bagay, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng tunay na koneksyon. Sa tuwing tinitingnan siya ni Esang, may kakaibang nararamdaman si Larry. Hindi na tulad ng dati, na puno ng libog at paghahangad. Ngayon,
Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pagmumuni at paghahanap ng kasagutan. Hindi na siya tumatakbo mula sa mga emosyonal na sugat, kundi siya ay humaharap sa mga ito. Umaasa na isang araw ay matatanggap din siya ni Esang sa kabila ng lahat ng naganap. Sa bawat gabing sila ay magkausap, ang hangarin ni Larry ay malinaw. Hindi na ang katawan lamang ang magbibigay halaga sa kanilang relasyon, kundi ang pusong handang magbago at magpatuloy. Ang pagnanais na muling makuha ang respeto at pagmamahal ni Esang ay nagsimula ng magtulak sa kanya sa isang landas ng paghahanap ng redemption. Hindi na lamang sa katawan, kundi sa kanyang sarili. Ngunit ang tanong ay, makakamtan ba niya ang pagpapatawad na kanyang hinahanap? At ang mas mahalaga, matutunan ba niyang magpatawad habang dumadaan ang mga araw? Si Larry ay patuloy na naglalakbay patungo sa kanyang pagnanais na magbago. Nagdesisyon siyang humarap sa mga pagkakamali at humingi ng tawad. Ngunit alam niyang ang landas na tinatahak niya ay puno ng mga pasakit at pagsubok. Ang mga gabi ay nagiging tahimik, ngunit sa kanyang mga pangarap at mga alaala, ang mga sugat ng nakaraan ay hindi basta-basta maghihilom. Isang gabi, dumating si Esang sa kanyang harapan. Hindi nila kayang itago ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Ang init ng kanilang katawan, ang malalim na pagnanasa na kahit gaano man nilang subukang itago, ay patuloy na nag-aalab. Ngunit ang kanilang katawan, bagamat sabik at puno ng pangangailangan, ay hindi kayang takpan ang masalimuot na emosyonal na kalituhan na sumasakop sa kanilang mga puso. Larry, ang bulong ni Esang habang tumayo siya sa harap niya. Ano na ba tayo? Bakit ba parang hindi ko nakilala ang sarili ko? Puno ako ng galit at pagmamahal, magkasabay na parang ang katawan ko ay nangangailangan ng haplos mo. Pero ang puso ko ay puno ng sakit. Ang mga mata ni Esang ay puno ng mga alingaw-ngaw ng nakaraan, ng mga pagnanasa at galit na hindi kayang ipaliwanag. Ang mga titig na iyon ay parang mga pako na tumusok sa kanyang puso. Si Larry ay nanatiling tahimik. Nararamdaman ang bawat saloobin ni Esang, ngunit hindi alam kung paano magtatagpo ang kanilang mga mundo. Hindi nila kayang itago ang kanilang mga damdamin. Ang init ng kanilang katawan ay nagsimula ng maglalakbay mula sa alingaw-ngaw ng nakaraan patungo sa masalimuot na pagnanais na hindi matitinag. Habang si Larry ay naglalapit, naramdaman niya ang mga braso ni Esang na humaplos sa kanyang katawan, ang init na parang naglalagablab mula sa loob ng kanilang mga kasukasuan. Ang amoy ng kanyang buhok, ang init ng kanyang balat, ay nagbalik sa kanya ng mga alaala ng masayang gabi, ng pagnanasa na puno ng takot, ng hirap at saya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga galit, ang mga hinagpis, ay nagbigay ng tensyon na hindi nila kayang tapusin. Hindi na lamang ang pisikal na ugnayan ang nagbabalik sa kanila sa isa't isa, kundi ang malalim na sugat sa kanilang relasyon, ang mga saloobin at hindi pagkakaunawaan. Si Larry, sa gitna ng init at pagnanasa, ay naramdaman ng kabiguan. Nais niyang yakapin si Esang at magtulungan upang muling itayo ang kanilang relasyon. Ngunit alam niyang hindi ito madali. Ang katawan niya ay naglalaban sa kanyang isipan. Ang bawat saloobin ay puno ng pagkatalo at kalungkutan. Si Esang ay nagsimulang magsalita ng may kabigatan sa kanyang mga mata. Paano ba natin ito aayusin, Larry? Puno na ako ng sakit at kalungkutan. Hindi ko na alam kung paano haharapin pa ang lahat. Ngunit hindi ko rin kayang mawala ka. Hindi ko kayang mawala ng pag-asa. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing tinig ng isang babae na labis na naguguluhan. Hindi na siya sigurado kung ano ang mas mahalaga, ang kanilang mga katawan o ang kanilang mga puso. Ang mga labis na damdamin, ang pagmamahal at galit na nararamdaman nila
ay nagbigay daan sa isang masalimuot na labanan sa pagitan ng pagnanasa at pagsisisi. Sa bawat paghaplos ni Larry sa katawan ni Isang, siya ay nakaramdam ng init, ngunit ang mga alalahanin ay patuloy na humahantong sa kanya sa isang madilim na kaisipan. Hindi lang ang mga pisikal na pangangailangan ang nagpapalakas sa kanya. Ang mga ito ay napapalakas pa ng malalim na takot at ang pagnanasa na mapatawad. Ngunit hindi niya alam kung may pagkakataon pa ba na magkakaroon sila ng kapayapaan. Sa bawat minutong lumipas, ang tensyon sa kanilang pagitan ay nagiging mas matindi. Ang mga katawan nila ay muling nagsanib, ngunit ang bawat galaw ay napapuno ng mga tanong. Mga tanong na hindi kayang sagutin ng simpleng pagnanasa. Sa kabila ng kanilang pangarap na muling magkasama, ang bawat hakbang ay parang isang hakbang patungo sa mga sugat na mahirap pagalingin. Ang hangarin na magkaroon ng kapatawaran, ang mga saloobin ng kaligayahan at kalungkutan, ay nagsanhi ng matinding kalituhan sa kanilang puso. Habang ang mga katawan nila ay nag-aalab, ang kanilang mga isip ay patuloy na naglalaban sa isang digmaan ng damdamin, pagnanasa laban sa pagsisisi. Si Larry ay nagsimulang magduda. Kaya ba nilang maghilom mula sa lahat ng ito? O ang mga sugat na dulot ng nakaraan ay mananatiling magkasama sa kanilang buhay? Sa huli, si Larry ay natutunan ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Hindi kayang ibenta ang sarili para sa kasiyahan ng iba. Ang kasiyahan na madali lamang makuha ay kadalasang pansamantala at walang saysay. Ngunit ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa pisikal na kaligayahan. Ang pag-ibig, ang respeto, at ang paggalang sa sarili. Ito ang mga bagay na may tunay na halaga, at siya na ngayon ay may lakas ng loob upang tanggapin ito. Matapos ang lahat ng pagsubok, mga gabi ng kaligayahan at kalungkutan, si Larry ay napagtanto na hindi siya kailanman magiging buo hanggat hindi niya natutunan na tanggapin ang sarili. Hindi na siya ang lalaking dumadaan lamang sa buhay ng iba upang magbigay ng pansamantalang kasiyahan. Ang mga pagsisisi, pati na rin ang mga natutunan niyang aral mula sa mga pagkakamali, ay nagsilbing gabay sa kanya upang muling magsimula. Isang gabi, habang naglalakad siya sa tahimik na kalsada, ang kanyang mga mata ay tumutok sa mga bituin sa langit. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang dumapo sa kanyang puso. Hindi na siya takot mag-isa. Hindi na siya takot mawalan. Si Larry, sa wakas, ay natutong mahalin ang sarili. Hindi ang kanyang katawan na ginugol sa mga gabing puno ng kaligayahan, kundi ang kanyang kabuuan bilang isang tao. DJ Serene, ang kanyang liham ay nagsimula. Natutunan kong mahalin ang sarili ko. Salamat sa pakikinig at sa pagtanggap ng kwento ko. Sana, sa bawat hakbang ko, madala ko ang mga aral na natutunan ko. Hindi naging madali para kay Larry ang lahat ng ito. Pero natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi mula sa katawan o ang pansamantalang kasiyahan ng mga galak at init ng gabi. Ang lakas na iyon ay mula sa puso, mula sa pagtanggap sa sarili at sa pagnanais na magbago at magpatuloy sa buhay ng mas may layunin. Sa huli, natutunan niyang hindi dapat maghanap ng kasiyahan sa mga bagay na mabilis dumaan. Ang tunay na kasiyahan ay nasa pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi sa sarili. Hindi na siya maghahanap ng kaligayahan sa mga gabing puno ng libog at pagnanasa. Hahanapin na niya ang tunay na halaga ng buhay, ang pagmamahal sa sarili, at ang respeto na hindi binibili. At habang patuloy na umuusad si Larry, dala-dala niya ang mga aral ng nakaraan at ang mga pangarap ng isang mas maliwanag na hinaharap. Sa bawat hakbang, isang bagong simula. Hindi bilang isang lalaking nabuhay sa gabing puno ng kasiyahan, kundi bilang isang tao
na natutong mahalin ang kanyang sarili, higit pa sa lahat. Sa mga araw na sumunod, si Larry ay nagsimulang maglakbay sa isang bagong landas. Ang mga pagkatalo at pagsisisi ng nakaraan ay natutunan niyang tanggapin at mula roon, nagkaroon siya ng lakas na magpatuloy. Ang bawat hakbang ay tila isang bagong simula, isang pagkakataon upang muling itayo ang sarili. Hindi na siya ang Larry na naglalakad sa dilim ng gabi, hinahanap ang kasiyahan sa katawan ng iba. Ngayon mas maligaya siya, mas tahimik at mas buo. Natutunan niyang tanggapin ang kanyang kahinaan at lakas, at higit sa lahat, natutunan niyang mahalin ang sarili. Isang gabi, habang naglalakad siya sa isang parke, napansin niyang ang mga bituin ay kumikislap na parang nag-aanyaya ng isang bagong simula. Ang hangin ay malamig, ngunit sa kanyang puso, may init ng pag-asa. Hindi na siya takot. Hindi na siya naghahanap ng pag-apruba mula sa iba. Nahanap na niya ang tunay na halaga ng pagiging buo at iyon ang pinakamahalaga. Nakatagpo si Larry ng bagong trabaho, isang pagkakataon na hindi niya akalain. Hindi na siya ang taong gumigising sa mga gabi ng kaligayahan na walang kabuluhan. Ngayon, gumigising siya ng may layunin. May mga pagkakataon na nararamdaman niyang may kulang. Ngunit hindi ito ang walang katapusang pangangailangan ng pisikal na kaligayahan. Ang kulang na iyon ay ang pagkakaroon ng tunay na koneksyon. Hindi sa ibang tao, kundi sa sarili. Isang araw, habang naglalakad siya sa kalsada, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang maliit na kafe. Pumasok siya at naupo sa isang sulok. Inumin ang kanyang kape ng tahimik. Sa mga simpleng sandali na iyon, naramdaman niya ang kabuuan. Ang mga damdaming dati ay nagpapaluhod sa kanya ay naging bahagi na lamang ng kanyang kwento. Habang iniisip ang lahat ng nangyari, may ngiti sa labi ni Larry. Wala nang takot, wala nang pagsisisi. Alam niyang ang nakaraan ay parte ng kanyang paglalakbay. Ngunit hindi na ito ang magdidikta ng kanyang bukas. Sa isang sulok ng kafe, sa ilalim ng dim na ilaw, iniisip ni Larry ang kanyang mga susunod na hakbang. Hindi na siya takot mag-isa. Hindi na siya maghahanap ng kasiyahan sa mga gabi ng pagmumuni at pangarap na mabilis maglaho. Ang tunay na kasiyahan ay nasa pagtanggap sa sarili at ang patuloy na pagbabago ng isang tao patungo sa mas mabuting tao. At sa huling hirit ng buhay, natutunan niyang hindi kailanman mahulog sa parehong bitag. Sa bawat paghinga, sa bawat hakbang, si Larry ay natutong magpatawad at magpatuloy. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi laging makikita sa mga gabing puno ng alindog at init. Ang tunay na halaga ng buhay ay matatagpuan sa pagtanggap, sa mga hakbang patungo sa bagong simula. At sa huling gabing iyon, bago siya pumikit at maglakbay patungo sa bagong umaga, napangiti siya. Alam niyang ang mga bituin ay nagniningning para sa kanya, hindi dahil sa mga pagkatalo, kundi dahil sa lahat ng mga aral at bagong simula na dala ng bawat hakbang. Mga kasirin, maraming salamat sa pagsama sa amin sa kwento ni Larry. Natutunan natin na hindi laging madali ang mga desisyon sa buhay, pero sa bawat pagkatalo, may pagkakataon para magbago at magpatuloy. Huwag kalimutan, ang tunay na kasiyahan ay hindi laging matatagpuan sa mabilis na kaligayahan, kundi sa pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Hanggang sa muli, mga kasirin. Ipagpatuloy natin ang paghahanap ng mga kwentong magtuturo sa atin ng aral. Magandang gabi at mag-ingat kayong lahat.